Kamusta po? Ako si Dr. Mateo Reyes, isang espesyalista sa geriatric urology at kalusugan ng mga lalaki. Sa loob ng mahigit 3 dekada, inilaan ko ang aking karera sa pag-unawa sa mga natatanging hamon at oportunidad sa kalusugan na kinakaharap ng mga kalalakihan habang sila ay tumatanda. Isang pribilehiyo para sa akin na matulungan ang mga Ginoo na harapin ang mga taon na ito ng may sigla at tiwala sa sarili. Karamihan sa mga lalaking higit sa 10 anyos ay hindi ito napapansin, ngunit ang isang simpleng gawain na itinuturing ng marami na hindi nakakapinsala, ang pagsasarili sa umaga o morning masturbation, ay maaaring tahimik na nakasisira sa kanilang sirkulasyon ng dugo, nagpapahina sa kanilang puso at nakaaapekto pa nga sa paggana ng kanilang utak. At ang pinakamasaklap, marahil ay mali na ang paraan ng paggawa nito sa loob ng maraming dekada. Mahigit 30 taon kong pinag-aralan ang epekto ng kalusugang sexual sa mga tumatandang lalaki. Libo-libo na ang natulungan kong kalalakihan na maibalik ang kanilang sigla at nakita ko rin kung ano ang nangyayari kapag ang mga tila inosenteng gawi ay napabayaan. Maaaring isipin ninyo, paano naman magiging mapanganib ang isang bagay na natural gaya ng pagsasarili? Hindi ang mismong gawain, kundi ang paano, ang kailan at ang dalas ang mahalaga, lalo na sa umaga kung kailan pinakasensitibo ang inyong katawan. Sa mga susunod na sandali, ipapakita ko sa inyo ang 4 na kritikal na pagkakamali na ginagawa ng maraming lalaking lampas sa 10 anyos tuwing nagsasarili sa umaga at kung paano tahimik na sinasabotahe ng bawat isa ang inyong sirkulasyon, kalusugan ng puso at antas ng enerhiya. Ngunit hindi ako titigil doon. Bibigyan ko rin kayo ng mga praktikal at siyentipikong solusyon na maaari ninyong agad na gawin. At sa huli, ibubunyag ko ang isang nakakagulat na ritual, isang 30 segundong pagbabago lang sa inyong pang-umagang rutina na makatutulong na baliktarin ang pinsala sa sirkulasyon na naipon sa loob ng maraming taon at maibalik ang inyong kumpiyansa sa sariling sexualidad. Bago natin talakayin ang mga pagkakamali, kailangan ninyong maintindihan ito. Paglampas ng edad 60, ang inyong sistemang sirkulatoryo ay nagiging mas marupok. Ang pagiging elastiko ng inyong mga ugat ng dugo ay nababawasan, ang presyo ng dugo ay kadalasang tumataas at ang inyong puso ay mas puspusang nagtatrabaho. Kahit ang maliliit na abala sa daloy ng dugo, lalo na sa paligid ng inyong balakang, ay maaaring mag-trigger ng pagkapagod, pamamanhid, hirap sa pagtayo ng ari, erectile dysfunction o magpataas pa ng panganib sa stroke. At sa umaga, ito ang panahon na ang inyong katawan ay nasa ilalim ng pinakamataas na vascular stress. Ang inyong presyo ng dugo ay biglang tumataas paggising ninyo. Ang inyong nervous system ay nagbabago mula sa estado ng pahinga patungo sa alertong estado. Iyan ay isang delikadong yugto at ito ang pinakamasamang oras para bigyan ng dagdag na puwersa ang inyong sistemang sirkulatoryo at sexual kung hindi ito gagawin ng tama. Unang pagkakamali, pagsasarili agad pagkagising bago uminom ng tubig o kumilos. Nakipag-usap ako sa daan-daang kalalakihan na higit sa 10 anyos at ito ang isa sa pinakakaraniwan
at pinakamadalas na hindi naiintindihang pagkakamali na nakikita ko. Tila hindi naman ito nakasasama, gigising ka, nararamdaman mo na ang pagnanasa at walang pag-iisip, didiretso ka na sa sariling pag-estimula. Walang tubig, walang unat-unat, walang paghahanda. Natural ang pakiramdam. Ngunit ang automatikong gawin na iyan sa umaga ay maaaring dahan-dahang sumisira sa inyong kalusugan sa mga paraang hindi ninyo namamalayan. Ito ang hindi alam ng karamihan sa mga lalaki. Paggising ninyo, ang inyong katawan ay nasa isang maselang estado. Sa magdamag, nawalan kayo ng tubig sa pamamagitan ng paghinga at pagpapawis, kaya't ang inyong dugo ay mas malapot at ang inyong sirkulasyon ay mas mabagal. Ang inyong presyo ng dugo ay tumataas na habang ang inyong katawan ay lumilipat mula sa yugto ng pahinga. At sa eksaktong sandaling iyon, kung kailan ang inyong sistemang kardiobaskular ay nasa ilalim ng stress, maraming kalalakihan ang nagdaragdag pa ng puwersa sa kanilang katawan sa pamamagitan ng pagsasarili. Nais kong linawin, hindi ito tungkol sa kahihiyan o pagsasabing mali ang pagsasarili. Malayong malayo po. Bilang isang urologist, sinusuportahan ko ang malusog na pagpapahayag ng sekswalidad sa anumang edad. Ngunit mahalaga ang tiyempo, lalo na pagkatapos ng sikte. Kapag inistimula ninyo ang inyong sarili agad, pagkagising pinipilit ninyo ang malapot na dugo na dumaan sa mga naninikip na ugat patungo sa ilan sa pinakasensitibo at delikadong bahagi ng inyong katawan, ang ari, ang puso at ang utak. Ang biglaang pangangailangan na iyon sa daloy ng dugo ay maaaring humantong sa pansamantalang pagkahilo mababang enerhiya kahit panlalabo ng paningin sa ilang kalalakihan. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na puwersang tulad nito ay maaaring mag-ambag sa pinsala sa nerbyo, maliliit na pamumuo ng dugo, microclotting, at nabawasang daloy ng dugo kung saan ninyo ito pinakakailangan. Naaalala ko ang isang pasyente, si G. Manuel, isang 71 anyos na retiradong guro, na nagsabing parang iba ang pakiramdam niya tuwing umaga. Nahihilo, pagod, mahina. Akala niya ay dahil lang ito sa pagtanda. Ngunit matapos naming pag-usapan ang kanyang mga gawi, lumabas na mayroon siyang pang-araw-araw na rutina ng maagang pagsasarili sa umaga bago pa man uminom ng kahit isang patak ng tubig o umupo man lang sa kama. Nang binago namin ang simpleng gawin na iyon, nagdagdag ng pag-inom ng tubig, ilang minutong pagkilos at pag-antala sa pag-estimula, bumuti ang kanyang enerhiya sa loob lamang ng 1 linggo. Hindi ito dahil sa edad, ito ay dahil sa sirkulasyon. Gayunpaman, karamihan sa mga lalaki ay walang ideya. Ginagawa nila ito sa ganitong paraan sa buong buhay nila, hindi alam na nagbabago ang mga patakaran pagkatapos ng 60. Ang inyong katawan ay hindi na kasing mapagpatawad gaya ng dati. Ang dating tila hindi nakapipinsalang kaligayahan ay maaaring tahimik na ngayong nagpapahina sa inyo. Kaya kung ganito ang inyong sitwasyon, huwag magpanik. Hindi ninyo kailangang isuko ang gawi, igalang lamang ang ritmo ng inyong katawan. Uminom ng tubig, bumangon, mag-unat, hayaang dumaloy ang inyong dugo. Pagkatapos, kapag tama na ang oras, i-enjoy ito nang hindi isinasapanganib ang inyong kalusugan.
Ngunit paano kung ang mismong posisyon ninyo habang nagsasarili ay lalo pang humaharang sa inyong daloy ng dugo? Iyan ang susunod nating tatalakayin. At ito ay isang pagkakamali na mas mapanganib pa kaysa rito. Kung naririto pa rin kayo at tumatagos sa inyo ang mga ito, pakitype lang po ang numerong 1 sa comments para malaman kong nakakasunod kayo. Ngayon, suriin natin ang ikalawang pagkakamali na hindi man lang namamalayan ng karamihan sa mga lalaking lampas 10 anyos na kanilang ginagawa. Ikalawang pagkakamali, pagsasarili habang nakahiga ng patag sa likod. Ito ay isang bagay na marami sa aking mga matatandang pasyente ang nakararanas at sa totoo lang dati ko rin itong napapabayaan. Mukha namang walang masama, nasa kama ka nakaka-relax at nagpasya kang magsarili habang nakahiga sa iyong likod. Marahil ay ginagawa mo na ito sa halos buong buhay mo. Komportable, pribado, natural ang pakiramdam. Ngunit habang tayo ay tumatanda, ang dating gumagana ng maayos ay maaaring tahimik na nagsisimulang kumontra sa atin. Ito ang totoong nangyayari kapag nakahiga kayo ng patag at inestimula ang inyong sarili. Ang daloy ng dugo papunta at mula sa bahagi ng balakang ay nahihigpitan. Ang inyong mga ugat, lalo na ang mga responsable sa pagbabalik ng dugo mula sa ibabang bahagi ng inyong katawan patungo sa inyong puso, ay hindi gumagana ng kasing episyente sa posisyong ito. Ito ay lalong totoo pagkatapos ng 10 kung kailan natural na nawawalan ng pagkaelastiko ang ating mga ugat at humihina ang mga balbula nito. Ang resulta ay tinatawag nating venous pooling, kung saan naiipon ang dugo sa balakang sa halip na maayos na dumaloy. Ngayon, idagdag pa ang pagnanasa. Pinapataas ninyo ang pangangailangan ng dugo sa inyong ari, ngunit ang inyong posisyon ay sumasakal sa pagbalik ng daloy. Ang rehiyon ng balakang ay nagsisikip, tumitindi ang presyon, at sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa mga sintomas na madalas ay mali, ang basa ng mga lalaki, pamamanhid, pangingilabot, mas mahinang ereksyon, bahagyang pananakit sa singit, kahit mga problema sa pag-ihi. Isa sa aking mga pasyente, si G. Ricardo, isang 71 anyos na veterano, ay nagsabi sa akin na parang lahat doon sa ibaba ay bumabagal. Siyempre, edad ang kanyang sinisi. Ngunit nang tanungin ko siya kung paano siya karaniwang nagsasarili, inilarawan niya ang paghiga ng patag, walang suporta, walang pagkilos. Gumawa kami ng simpleng pag-aayos, binago ang kanyang postura, bahagyang itinaas ang kanyang balakang. Sa loob ng ilang linggo, bumalik ang kanyang pakiramdam at nawala ang bigat na nararamdaman. Ang nakakainis, sa pagkakamaling ito ay halos walang nagsasalita tungkol dito. Isa ito sa pinakakaraniwang gawi sa mga matatandang lalaki, ngunit wala silang ideya na ito'y kumokontra sa kanilang sirkulasyon. Hindi ito tungkol sa paggawa ng mas kaunti. Ito'y tungkol sa paggawa nito ng mas matalino. Ang maliit na pagbabago sa posisyon ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng malusog na daloy ng dugo at pangmatagalang problema. Umupo, suportahan ang inyong likod, gamitin ang grabidad, pabor sa inyo. Maaaring magulat kayo kung gaano kalaki ang pagkakaiba nito,
hindi lang sa sandaling iyon, kundi sa inyong pangkalahatang enerhiya at pagiging matugon sa buong araw. At kung ang paghiga ay tahimik na sumasabotahe sa inyong daloy ng dugo, isipin na lang kung ano ang mangyayari kapag nagdagdag kayo ng sobrang diin gamit ang inyong mga kamay. Iyan ang susunod na pagkakamali at ito ay mas nakapipinsala kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga lalaki. Ikatlong pagkakamali, paggamit ng sobrang higpit na hawak o diin. Ito ay personal para sa maraming lalaking ginamot ko at sinasabi ko ito nang may kabigatan sa puso dahil karamihan sa kanila ay walang ideya na may mali silang ginagawa. Nakaupo ako sa harap ng mga lalaking nasa edad 60s at 70s na tumingin sa akin ng diretso sa mata at nagsabing, "Doc, iba na talaga ang pakiramdam ko diyan sa ibaba." Hindi sila tumutukoy sa emosyon, tumutukoy sila sa sensasyon sa haplos kung paano ang dating nagdudulot ng kasiyahan ay parang mapurol na ngayon walang lasa o minsan ay wala talagang maramdaman. At kapag mas malalim naming sinuri ang kanilang mga gawi, isang nakababahalang pattern ang lumilitaw mga taon, kahit dekada, ng paggamit ng sobrang higpit na hawak habang nagsasarili. Maraming lalaki ang nag-iisip na kailangan nilang tapatan ang nabawasang sensitibidad ng mas matinding diin. Kaya mas humihigpit sila, bumibilis, naglalagay ng puwersa, at sa paggawa nito, dahan-dahan nilang kinokondisyon ang kanilang mga katawan na tumugon lamang sa ganoong antas ng estimulasyon. Ito ay nagiging tinatawag ng ilan na death grip o sobrang higpit na hawak na parang pumipiga. Hindi ko ito basta-basta ginagamit na termino. Hindi ito para maging dramatiko, kundi para pangalanan ang isang tunay at lumalalang problema. Sa paglipas ng panahon, ang sobrang higpit na hawak ay maaaring humantong sa maliliit na pinsala sa tissue nang ari makasira sa mga sensitibong dulo ng nenerbyo at maging sanhi pa ng pangmatagalang problema sa ugat. Ang ilang lalaki ay nagkakaroon ng Peyronie's disease kung saan namumuo ang peklat na tissue at nagdudulot ng pagkurba o pananakit ng ari. Ang iba naman ay nawawalan lang ng kakayahang makaramdam ng kahit ano sa panahon ng intimasya na lumilikha ng pagkadismaya hindi lamang para sa kanila kundi pati na rin sa kanilang mga kapareha. At ang pinakamalungkot na bahagi, karamihan sa mga lalaking ito ay sinusubukan lamang makaramdam ng isang bagay, hindi alam na ginagawa nila ang mismong bagay na lalong magpapahirap sa kanilang pakiramdam sa paglipas ng panahon. Naaalala ko ang isang lalaki, si G. Ruben, 64 anyos, kamakailan lang na diborsyo, sinusubukang muling kumonekta sa sarili niyang katawan pagkatapos ng isang mahirap na yugto sa emosyon. Inamin niya na sa loob ng maraming taon ay gumamit siya ng agresibo, halos mekanikal na rutina. Nang ipaliwanag ko kung ano ang nangyayari sa aspetong pisyolohikal, kung paano tumutugon ang mga nerbyo at ugat sa ganoong diin, natigilan siya. Hindi nahiya, hindi napahiya, kundi natigilan lang na walang sino man ang nagsabi sa kanya noon. Inayos namin ang kanyang teknik, pinabagal ito, nagpakilala ng mas maraming mindfulness, mas magaang na haplos at pasensya. Sa loob ng isang buwan, sinabi niya na para siyang muling kumukonekta sa mga sensasyong akala niya ay tuluyan nang nawala. Kaya kung napansin ninyong nabawasan
ang inyong sensitibidad, huwag ipagpalagay na dahil lang ito sa pagtanda. Maaaring sinusubukan ng inyong katawan na protektahan ang sarili nito mula sa isang gawi na hindi ito idinisenyo para harapin. Ang banayad na estimulasyon ay maaaring maibalik ang koneksyon at kasiyahan kapag binigyan ito ng pagkakataon. Ngunit kahit na perpekto ang inyong teknik, may isang huling pagkakamali na ginagawa ng maraming matatandang lalaki at nangyayari ito pagkatapos ng mismong gawain. At maniwala kayo o hindi, maaaring ito ang pinakamapanganib sa lahat. Kung nagbabasa pa rin kayo at may epekto sa inyo ang mga kaalamang ito, mag-iwan po ng numerong 11 sa comments para malaman kung kasama ko kayo. Ngayon, magpatuloy tayo at tingnan ng mas malapitan ang ikaapat na pagkakamali. Ikaapat na pagkakamali, pagbabaliwala sa resulta. Walang pagpapahinga o pagbawi ng sirkulasyon. Ito ang halos walang pinag-uusapan, ngunit maaaring ito ang pinakatahimik na nakapipinsalang pagkakamali sa lahat. Hindi dahil sa ginagawa ninyo habang nagsasarili, kundi dahil sa hindi ninyo ginagawa pagkatapos. Nakita ko ito ng paulit-ulit sa mga matatandang pasyente, mga lalaking gumigising mabilis na nagsasarili at pagkatapos ay hihiga lang ulit o makakatulog, iniisip na tapos na ang lahat. Ngunit hindi nila namamalayan na hindi ganoon ang tingin ng katawan dito. Para sa mga lalaking higit sa istinam, bawat pagbabago sa daloy ng dugo, bawat pagtaas at pagbaba ng presyon ay mas mahalaga kaysa dati. Pagkatapos ng orgasmo, ang inyong katawan ay lumilipat sa isang parasympathetic state o estado ng pagpapahinga. Bumabagal ang tibok ng puso, bumababa ang presyon ng dugo, pumapasok sa pagbawi ang inyong katawan. At kung hindi ninyo susuportahan ang pagbawi na iyon sa pamamagitan ng pagkilos, pag-inom ng tubig, o mga gawi na nakatuon sa sirkulasyon, maaaring magsimulang maipon ang inyong dugo lalo na sa mga ibabang rehiyon. May mga pasyente akong naglarawan na parang hinanghina sila pagkatapos ng dating mabilis at nagbibigay enerhiyang kaligayahan, pagkahilo, pagkapagod, kahit bahagyang pagduduwal. Akala nila ay dahil lang ito sa edad, ngunit ang totoo ito ay dahil sa mahinang sirkulasyon. Naaalala ko ang isang lalaki, si G. Tomas, 18 anyos, na nagsabing iniiwasan niya ang lahat ng sexual na aktibidad sa umaga dahil pakiramdam niya ay iba ang kanyang pakiramdam sa buong araw. Kumbinsido siyang puso niya ang may problema. Nagpa-test kami. Maayos naman ang kanyang puso. Ngunit ang hindi maayos ay ang kanyang rutina pagkatapos ng orgasmo. Matapos siya, hihiga ulit siya ng isa pang 30 minuto. Kulang sa tubig, hindi kumikilos, at hindi alam na ang kanyang katawan ay humihingi ng tulong para muling magbalanse. Nang nagdagdag kami ng simpleng pagpapahinga, malalim na paghinga, ilang magaang na pag-uunat isang basong tubig, nawala ang kanyang mga sintomas. Sinabi niya sa akin, akala ko kailangan ko nang isuko lahat. Hindi ko alam na kailangan ko lang palang gawin ng mas matalino. Ang malungkot na katotohanan ay napakaraming matatandang lalaki ang tahimik na nagdurusa, hindi namamalayan na ang kanilang pagkapagod o pagkahilo ay konektado sa paraan
ng kanilang pagtatapos, hindi lang sa kung paano sila nagsisimula. Ang magandang balita ay maaari itong ayusin. Sa ilang maalalahanin na kilos lamang, maaari ninyong suportahan ang inyong katawan, protektahan ang inyong puso, at talagang gumaan ang pakiramdam pagkatapos ng sexual na kaligayahan hindi lumala. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na may isang maliit na karagdagan sa inyong pang-umagang rutina, 30 segundo lamang ang haba, na makatutulong na ayusin ang mga taon ng stress sa sirkulasyon at ganap na baguhin ang inyong pakiramdam sa buong araw? Hayaan ninyong ipakita ko kung ano iyon. Ang 30 segundong pang-umagang ritual na nagpapanumbalik ng sirkulasyon. Minsan ang pinakamakapangyarihang pagbabago ay hindi nangangailangan ng oras ng pagsisikap. Kailangan lang nito ng intensyon. Sa paglipas ng mga taon, napanood ko ang mga lalaking humahabol sa mga komplikadong solusyon para sa pagkapagod, mahinang sirkulasyon at mababang enerhiya, kung kailan sa katotohanan ang kailangan nila ay isang bagay na mas simple, isang maliit na kilos na ginagawa ng palagian. At dito pumapasok ang 30 segundong pang-umagang ritual, isang kasanayan na nagbago sa buhay ng marami sa aking mga matatandang pasyente sa mga paraang hindi nila inaasahan. Nagsimula ito kay G. Ernesto, 72 anyos. Lumapit siya sa akin na bigo hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kakulangan ng linaw, mababang enerhiya sa umaga at ang inilarawan niyang makapal na hamog na parang hindi nawawala. Sinabi niya sa akin na buhay pa rin ang pakiramdam niya sa loob, nais pa ring mag-enjoy sa intimasiya, ngunit parang may laging nakaharang pisikal at mental. Matapos malaman ang tungkol sa kanyang mga gawi, ipinakilala ko sa kanya ang isang simpleng pagbabago, isang maikling postura na ginagawa agad pagkagising o pagkatapos ng sexual na aktibidad na sumusuporta sa sirkulasyon sa pinaka-natural na paraan. Narito ang itinuro ko sa kanya at ang inire-rekomenda ko ngayon sa halos bawat lalaking higit sa 60. Humiga ng patag sa inyong likod na ang mga binti ay nakataas sa pader o nakaangat sa isang silya o headboard ng kama. Hayaang nakapahinga ang inyong mga braso sa gilid. Huminga ng malalim. Manatili sa ganitong posisyon sa loob lamang ng 30 segundo. Iyon lang. Kilala ito sa yoga bilang legs up the wall pose. Ngunit hindi ito tungkol sa pagiging malambot ng katawan o fitness. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pahinga sa inyong puso at pagpapahintulot sa grabidad na tulungan ang inyong dugo na bumalik mula sa inyong mga binti at balakang patungo sa inyong gitnang katawan at utak. Ang isang pagbabagong ito ay nakatutulong na bawasan ang pag-iipon ng dugo, pinapagaan ang hirap sa mga tumatandang ugat, at muling binabalanse ang nervous system pagkatapos ng pagnanasa. Tinawagan ako ni G. Ernesto pagkaraan ng isang buwan at sinabing, para bang may nagbukas ulit ng ilaw. Mas marami siyang enerhiya, mas kaunting pagkatuliro, mas may kontrol sa kung paano niya sinisimulan ang kanyang araw at kung paano niya tinatapos ang mga pribadong sandaling yon na napakahalaga sa kanyang pagpapahalaga sa sarili. Kung hindi ninyo pa ito nasubukan, hinihikayat ko kayong subukan ito bukas ng umaga. 30 segundo
walang pagsisikap, katahimikan at paghinga lamang. Ang epekto nito sa sirkulasyon, enerhiya at linaw ng isip ay higit na malaki kaysa sa inaasahan ng karamihan. Ngunit mas mahalaga pa kaysa sa ritual na ito ay ang pag-unawa kung ano ang kabuuan nito at kung bakit mas mahalaga ngayon ang maliliit na pagbabagong ito kaysa dati. Pagsama-samahin natin ang lahat sa paraang nagsasalita sa inyong kalusugan, sa inyong lakas, at sa mga taon na darating pa. Konklusyon: kung may isang bagay akong natutunan pagkatapos ng mahigit 3 dekada ng pagtatrabaho sa mga lalaking higit sa ampanta ito, iyon hindi humihinto ang pangangailangan ng katawan sa pangangalaga dahil lamang tumanda na tayo. Sa katunayan, mas kailangan nito, mas maraming intensyon, mas maraming pag-unawa, mas maraming respeto. Gayunpaman, maraming kalalakihan ang dumadaan sa mga taong ito na iniisip na dapat lang nilang tanggapin ang unti-unting paghina, mas kaunting enerhiya, mas kaunting sensitibidad, mas kaunting sigla na para bang bahagi na iyon ng kasunduan. Ngunit hindi kailangang maging ganoon. Napag-usapan natin ang 4 na kritikal na pagkakamali. Lahat ay nakasentro sa isang bagay na lubhang personal, ang inyong kalusugang sexual, ang inyong pang-umagang rutina, at kung paano nag-uugnayan ang dalawa sa mga paraang hindi kailanman naiisip ng karamihan. Ang pagsasarili sa sandaling magising ka nang walang pag-inom ng tubig o pagkilos ay nagdudulot ng hirap sa sistemang sirkulatoryo na mas puspusan ng nagtatrabaho kaysa noong mas bata ka pa. Ang paghiga ng patag habang ginagawa ito ay nakakaabala sa daloy ng dugo at maaaring magpahina sa kalusugan ng balakang sa paglipas ng panahon. Ang paggamit ng sobrang diin ay nagpapapurol sa mga nerbyo at maaaring maging sanhi ng kawalan ng pakiramdam sa kasiyahan sa mga paraang nakakabukod. At ang paglaktaw sa pagbawi pagkatapos ang pagbabalewala sa kailangan ng inyong katawan para maibalik ang sarili ay maaaring mag-iwan sa inyong pagod, malabo ang isip, at hindi namamalayang nauubos ang inyong enerhiya araw-araw. Hindi ko ito binabanggit para takutin kayo. Binabanggit ko ito dahil nakita ko kung ano ang nangyayari kapag hindi alam ng mga lalaki. Kapag sila ay tahimik na nagdurusa, iniisip na dahil lang ito sa edad o mas masahol pa na ito ay isang bagay na dapat nilang ikahiya. At nakita ko rin kung ano ang nangyayari kapag ang mga lalaking iyon din ay natututo ng katotohanan, gumagawa ng maliliit na pagbabago at nagsisimulang maramdaman ang pagbabalik ng kanilang lakas. Walang kahihiyan sa pagnanais na makaramdam na buhay na buhay. May karunungan sa pag-aaral kung paano protektahan ang pakiramdam na iyon. Hindi ninyo kailangang baguhin ng lubusan ang inyong buhay para gumana ito. Minsan kasing simple lang ito ng paghihintay ng ilang dagdag na minuto, pagkagising, pagbabago sa posisyon ng inyong katawan, pagpapalambot ng inyong haplos o pagtataas ng inyong mga binti sa pader sa loob ng 30 segundo. Hindi ito mga ingranding kilos, ngunit mahalaga ang mga ito dahil nagpapadala ito ng mensahe sa inyong katawan na nakikinig kayo, na naririto pa rin kayo, namumuhunan pa rin, buhay pa rin.
Nakarating kayo hanggang dito sa isang dahilan. Mahalaga sa inyo ang inyong kalusugan, ang inyong kalayaan, ang inyong dignidad. At iyon ay nagsasabi sa akin ng isang bagay na makapangyarihan hindi pa po kayo tapos. Ang inyong pinakamagagandang taon ay maaari pang nasa hinaharap, hindi sa nakaraan. Kaya hayaan ninyong ito ang maging paalala sa inyo, hindi kailanman huli para muling makaramdam ng lakas. Hindi kailanman masyadong malayo para mabawi ang inyong enerhiya at hindi kayo nag-iisa sa proseso. Isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko at madalas kong ibinabahagi ay ang kamalayan, ang unang hakbang tungo sa pagpapalakas ng sarili. Ang pag-unawa kung paano nagbabago ang inyong katawan sa pagtanda at kung paano naaapektuhan ng inyong mga gawi ang inyong kapakanan ay nagbibigay sa inyo ng kapangyarihang gumawa ng matatalinong pagpili na maaaring lubos na mapabuti ang kalidad ng inyong buhay. Hindi ito tungkol sa pagsisisi sa mga nakaraang kilos, kundi tungkol sa pagyakap sa oportunidad na mamuhay ng mas mabuti pasulong. Kung ito po ay tumagos sa inyo, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin o katanungan. Isaalang-alang ang pag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman tungkol sa kalusugan ng kalalakihan at maayos na pagtanda. At pakiusap ibahagi ang impormasyong ito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang din sa pakikinig nito. Maaari kayong makagawa ng tunay na pagbabago sa buhay ng isang tao.